Disclaimer, hindi po ako abogado, hindi po ako may katungkulan sa gobyerno, wala po akong posisyon sa kahit anong ahensya ng gobyerno, kahit nga barangay, hindi po ako empleyado. Isa lamang po akong empleyado sa isang pribadong kumpanya. Kaya nga po janitor ang pangalan ng aking channel dahil isa po akong empleyado na kung ano ang trabaho ko ay janitor. So yan, pag-usapan natin. No? May isi-share ako sa inyo about this na tatawa na lang ako sa comment section na yon. Tara, pag-usapan natin. Magandang araw po mga ka-Johnny. Itong yung lingkod ka-Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp. Usapang Ola. So yun, bago lahat, pinaanyayahan ko po kayo na sana po i-subscribe nyo po yung aking Facebook page, yung Online Scam and Modus Reviews at yung Janitor TV page ko rin po. Pakisuportahan na rin po, pati po yung TikTok account ko po, Janitor TV, at ito pong aking channel. Please subscribe na po kayo, like nyo na rin, share at hit nyo na yung notification bell para updated po sa mga videos na ginagawa ko about sa usapang online lending. So mga ka-Johnny, hindi po ako ganun ka taas ang pinag-aralan. Ordinaryong tao lamang po ako na hindi nga po ako nakapagtapos ng high school. Totoo lang, hindi po ako nakapagtapos. Pero bakit po ako nag-share at nagbibigay ng payo? Actually, para sa akin, hindi man payo to eh. Binibigay ko lang po yung experience ko doon sa mga taong humihingi ng tulong sa akin kung anong gagawin nila kung sakasakali nakakaranas sila ng harassments at ng mga kung ano na mga ginagawa ng mga OLA agents. Lalo na yung mga ginawa ko kahapon, di po ba? Kaya nga po sinagot ko po yung tanong na may naniningil pero binibigay na number is ordinaryong number at hindi po reference number ng kanyang online lending apps. Kasi po, para makaiwas po kayo sa mga ganun, kaya po ginagawa ko po ito dahil nais ko pong tumulong sa mga biktima ng OLA na ayoko na sana maulit pa sa kanila o maulit pa yung mga naranasan nilang harassments at mga scam tulad na binibigyan ng number. Okay? At hindi reference number ng OLA ng apps na yon. Isa lang man po ibig sabihin nun, yun po ay isang scam o modus na po kasi babagsak lang po sa GCash number ng agent po yun. Kaya nga nagbigay po ako ng video about that. Ngayon kung kukwestiyonin po yun yung pagiging professional, kailangan ko pa po bang maging professional? I don't think so. Kasi pinagbabatayan ko dito is based on my experience na maaaring makatulong o maaaring gawin din nila ng mga ibang OLA victims dito sa mga suliranin nila doon sa mga OLA. Hindi naman po porket kailangan pa ba natin maging professional. Example ko na lamang po si Sir Perfecto. At example ko na rin po, drop name ko na rin po si Ma'am Kikay. Nakasama ko naman po yan last year doon sa mass firing sa PNP. Kung ayaw niyo po maniwala, nakasama po ako, ipapakita ko po sa inyo yung studio ng PNP kung saan kasama ako. Diyan, yan po. Last year po yan, June 22 po yan. Yan. Si Sir Perfecto, yung kasama ko sa zona. Kasama rin po namin si Ma'am Kikay. Hindi na ako nakikipag-picture sa akin Ma'am Kikay kasi nais po niya maging privado yung kanyang pagkatao. Takip po lagi talaga siya ng mukha. Pero nakita ko naman po siya na personal talaga nang walang takip kasi that time nakakausap po talaga sila ng personal at hindi naman po sila mga professional. Si Sir Perfecto, ordinary empleyado lamang po din yan na tumutulong sa mga biktima ng online lending at si Ma'am Kikay ay leader na po ngayon ng isang organization na kung saan ay United OLA Victims Movement na kung saan ay si Ma'am Kikay ay isang call center agent na siya po mismo nagsasabi. Di ba? Hindi naman po siya abogado, hindi naman po siya may katungkulan sa posisyon sa ahensya ng gobyerno. Isa lamang din po siya empleyado na isang kumpanya rin. Kasi sabi ko, para lang sa akin po, para makapagbigay po ng awareness. Ngayon, siguro dahil OLA agents, yung mga nagko-comment na kinu-question yung kredibilidad ko, wala po akong magagawa sa inyo. Ang mapapayo ko lang po sa mga OLA agent, maghanap na po kayo ng ibang trabaho na mas matino at mas mabuting trabaho. Paghirapan na lang nga siguro kahit minimum na sahod, maghanap po kayo dyan. Kasi kaysa sa ginagawa ninyo, nang-aapi tayo ng kapwa natin. May mga tao talaga naghipit sa buhay at hindi agad-agad nakakapagbayad. Naiintindihan po natin yun. Kahit ako po, naranasan ko yun. Diba? At itong last February po, nagbalik po ako sa PNP para humingi ng tulong sa kanila dahil sa pangharas din. Kaya nga po ako nagsishare. Then, pinapakita ko naman po sa video ko. Yun nga, anong nangyari naman po sa PNP last February, hindi naman po nila ako hindi pinansin. Nagkataon naman na yung target namin gawin ng
investigador, ipainan namin na magbigay kami ng pera through personal na padala. Like Palawan or something bank account na pwede namin siyang tawag doon, mabitag or something na ma-entrap. Yun ang plano sana namin. Kaso ang problema, yung OLA agent na nangaharap sa akin, hindi ko inutangan yung kanilang OLA at never kong dinownload, hindi na nag-reply. Siguro napanood na po yung video ko na nandun ako, nagpunta that time. Hindi ko nga na po kinuha mismo yung video nung pulis kasi alam ko naman na bawal na po. Siyempre dahil nga pinapa-imbestigahan, bawal naman videohan yun. May gagawin kang plano tapos papakita mo ng buo. Siguro nalaman lang niya na nagsumbong ako at naggawa ako ng formal complaint. Yun po yung plano sana na binigyan pa nga ako ng number ng police doon sa kanilang Viber, doon sa kanilang group chats, no. Ayun nga, di nga natuloy, sayang, di sana nakakuha tayo ng isang OLA na mapaparidyan na kung sakasakali natuloy yun para ma-question at mahuli yung tao na nanghahara sa akin. Uutak din. Iwas pusoy rin siya bigla nung nakakita siguro yung video ko, nakalimutan niya. Sabihin ko na siguro doon lang siguro niya na-realize na lagi ako nagpupunta sa PNP. Kahit sa SEC po, sana bala ko sana sumama noon, but di ako nakasama about that sa SEC mass filing. Pero payo ko lang po, no, kung bakit po nga itinutuloy ko pa rin, mas naintindihan ko na kung bakit kung kailangang ipagpatuloy ang pagtulong sa mga OLA victims. Hindi porket nag-a-advise ako, kailangan ko na po ba maging professional? Kailangan ko na po ba ng pataas na pinag-aralan? Binapayo ko po based on experience. Yun ang po sinasabi ko sa inyo. Kasi naranasan ko rin po yung naranasan ng mga OLA victims. Like the stress, the mental breakdowns, the burnout. Lahat naranasan ko rin yun. Maipost ako sa social media, sa Facebook, nang hindi pa ako due date, harasin ako. Igawan ako ng GC. Tapos, i-post yung mga kaibigan ko, lalo na sa pinaka-importanting panahon ng aking buhay nung kinasal ako, may nagko-comment din doon. Nabura lang kasi nga biglang siguro napansin niya pati mga kaibigan. Kaya nung napansin ko yung agent na yon, nag-message ako. Ito kasi po yung sinasabi ko sa inyo na para hindi kayo maharas, hindi kayo maanuhan, kausapin niyo na maayos yung agent, huwag niyo barubalin. Kapag naharas kayo, sabihin niyo, talaga may utang ako sa inyo, ganito gawin niyo, ibigyan niyo ako ng statement of account ng aking pagkakautang diyan sa lending company ninyo. Pag wala sila na ibigay, ibig sabihin nun, peke yun. Hindi po totoo yun. Wala pong katotohanan yung kapag wala sila maibigay sa inyo na statement of account ng pagkakautang ninyo. Gawa ng maaring wala talaga sila pinanghahawakan o maaring ginawa nila yung mataas na interes, malaking patubo at kung ano ng mga service at processing fees na ang lalaki ng bawas. Kaya sabi nga ng PNP rin na kapag malaki ang processing fee o may processing fee, ay iwasan nyo na. Kasi maaari talaga maging isa itong scam o modus. Kaya nagbababala lagi po ang PNP sa mga online lending scams, kahit naman sa mga ibang klase ng mga scams na kung saan maaari kayo malinlang ng mga kawatan, ng mga masasamang loob na yan. And then kahit naman po ang PNP nagsasabi na magpalit kayo ng number, mag-deactivate muna kayo ng mga Facebook. Meron po ako katibayan, papakita ko sa inyo sa susunod na video, hindi rito. Kasi ni-explain ko lang po sa inyo kung bakit ako tumutulong sa mga OLA victim. Hindi po para wag bayaran. Kasi siguro ng pagkakaintindi ng bumasa, no, nagtali-talinuhan hindi yata niya naintindihan ibig ko sabihin sa video. Ayun, alam ko na nasa isip niya, balak niya akong basagin o balak niya akong sirain. Pero I will not go to his bait. Alam ko na yung nasa isip niya, kaya sinabihan ko na alam ko na ako sa patungo. Dahil nga parang pinopoint out niya na professional ba ako para magbigay dito sa larangan na ito. Hindi ko na po kailangan maging professional. Ako po nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan niya ako ng pagkakataon na magkaroon ng hindi magandang sitwasyon na maging biktima ng OLA para makapagbigay din po ako ng payo sa mga tao na nabiktima ng lending apps na ito, ng mga scam, na mga modus ng mga online lending app na karamihan. Pero hindi ko naman po sinasabing lahat ng OLA nang haharas. May mga matitinong OLA po naman dyan na maaaring yung hiraman at huwag naman po sanang abusuhin din natin mga borrower. Kasi iba,
hindi na rin talaga binabayaran at hindi man na nakikipag-coordinate, sana po intindihin po natin, negosyo po rin ng mga lending companies na bayaran natin. Pero sa experience ko kasi, kahit naman na wala pang due date, wala akong utang, naranasan ko rin. Ayan, kaya medyo may trust issues talaga ako sa mga OLA. At yun lang po, sana po maintindihan po ninyo na ako po ay tumutulong lamang po makapagbigay ng payo sa inyo. At sana ay makapagbigay ako ng linaw. May mga biktima rin kasi na lumapit sa akin na naibenta yung lupa, naibenta yung bahay. Almost depression, nakita ko yung picture, naglaslas ng pulso, nagtangkang magkitil ng buhay. Kaya naawa din po ako, naiintindihan ko po. Kaya napagdesisyonan kong ituloy itong ginagawa ko para sa mga OLA victim at dun sa mga tao na hindi alam ko anong gagawin, at maaari makatulong itong mga videos ko para sa inyo. Sana po suportahan niyo po yung channel ko sa paglago at bigay tayo ng awareness at paalala sa kung ano yung maaari yung harapin kung sakaling pasukin ninyo ang mga OLA. Lalo na yung mga may issue at history na mga harassments. Sana po suportahan niyo po aking channel. Ito po ang inyong lingkod ka Johnny ng Johnny TV. Ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang OLA.